Tayo. Musta ka, Caroline? Saktong papainumin ni Monching sa lola nene nang dumating si Bingo. Nakasama pa niya si Caroline, kaya masayang masaya ang matanda na agad silang nagyakapan na hindi maitago ni lola nene ang saya niya sa mga sandaling yan at binida ba niya sa dalaga na very good girl siya dahil umiinom siya ng tubig sa tamang oras na sinabihan siya ni Caroline na kumain din ito ng prutas sabay pinaalalahanan niyang mag-iingat siya sa susunod. Pinaliwanag ng matanda na sign of aging at naniniwala siyang mawawala din ang hematama sa ulo niya dahil dinalaw na siya ng dalaga na agad namang sinabi ni Caroline na hematoma pero pinilit ng matanda na hematama dahil sa utak ang tama kaya napatawa ang dalaga na nagawa pang magbiro ng mamang nila na masaya naman si Lola Nene na gagaling na siya habang masaya din si Bingo na pinagmamasdan niya sila Lola Nene at Caroline dahil panatag na ang loob nila sa isa't isa na inabutan pa ng dalaga ng mga binili niyang pagkain para kay Lola Nene na mas nasiya nito dahil paborito niya ang dala nila Caroline. Nang makauwi na ang dalaga ay inalalayan na ni Bingo ang mamang niya sa kwarto niya para makapagpahinga na din siya na todo ang pag-iingat ni Bingo kay Lola Nene na sinabihan pa siyang nakakapaglakad naman siya pero giniit naman ng binata na mas siguradong hindi siya madadapa kung aalalayan niya ang lola niya. Hinawakan ni Bingo ang mga kamay ng mamang niya, sabay nagpasalamat siya sa mga ito na hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya kung hindi sila ang kasama niya at nagpasalamat siyang 2-in-1 ang matanda dahil naging lola niya at nanay niya ito. Tumawa naman si Lola Nene sa drama ng apo niya, sabay sinabi niyang nagpapasalamat din sila ng papi niya dahil daig pa nila ang nanalo ng bingo na proud sila kay Bingo. Sabay sinabi niyang mahal na mahal niya ang binata na maging si Bingo ay mahal na mahal niya si Lola Nene at Manching na lahat kinakaya niya para sa kanilang dalawa. Kinaumagahan naman ay agad namang namili si Caroline ng isusuot niya para sa pagpunta niya sa GLC. Habang nag-uumagahan na sila Wilson ay galit si Bettina dahil mas pinaboran nila si Charleston na siya ang ninominate ng papa nila imbes na siya na saktong bumaba din sa Irene at Caroline. Agad umangal sa Irene na nag-a-undergo pa lang siya ng training ay may nomination nang nagaganap. Pinaliwanag naman ng papa nila kay Bettina na walang masama na ang aya nila ang inonominate niya at walang personalan lalo't si Charleston ang panganay niyang anak. Sinaad naman ni Cindy na tama ang papa nila na ibigay na nila sa aya nila at umangal naman sa Irene at sinabihan ni Bettina ang binata na kailangan niyang mag-back out pero agad namang sinabi ni Charleston na anong sasabihin ng board kung gagawin niya yun. Palabang sinabi ni Caroline na inag-nominate na pala ang board pero wala siyang alam kaya sinaad ng papa niya na masyado pa siyang bata sabay sinabihan niyang umupo na siya para makakain na sila. Agad sinabihan ni Caroline si Bettina na hindi siya ang pinili ng papa nila kaya agad niyang sinabi na ang aya nila ang pinili ni Wilson na alam nilang lahat na hindi concern ang binata sa kumpanya nila kaya sinabihan ni Bettina si Caroline na kung hindi man ang aya nila ay kailangan niya ang boto niya. Sinumbat naman ni Caroline na walang dahilan para gawin niya ang gusto niya at wala siyang iboboto sa kanilang tatlo dahil siya ang magno-nominate ng sarili niya na maging COO. Agad namang umangal si Cindy at sinabihan niya ang dalaga na wala siyang alam na nawawala na ito sa katinuan pero palabang sinabi ng dalaga na mali siya at walang makakahadlang sa kanya sa pagno-nominate ng sarili niya na sinundan din na Irene na tapos na ang first level ng training niya kay Aling Cathy kaya qualified din siya
na agad namang umangal si Bettina at Charleston kaya giniit na Irene na mas magaling siya kesa sa kanila kaya pinagtawanan siya hanggang magsumbatan na silang apat kaya sinigawan sila ni Wilson na si Charleston ang pipiliin niya pero kung anuman ang desisyon ng board ay rerespetuhin niya. Sabay sinabihan niya silang lahat na patunayan nila ang mga sarili nila. Mawawala na ang power ng mga Choose sa GLC dahil lamang na si Annie sa mga shares na meron sila. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.